Good day mga kaibigan, mga kapatid, mga ka-GTA. Narito na ang ating latest update sa Panay Guimaras sa Negros Bridge. So matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-update ating inaabangang Panay Guimaras Negros Bridge. So ang iba ay nagsasabi na hindi daw ito matutuloy. Kwentong barbero lang. Ayon sa isang nag-comment sa ating latest upload. So titingnan natin kung kwentong barbero lang ba itong Panay Guimaras Negros Bridge. Ako'y naniniwala na ito ay matutuloy mga kaibigan. So ito na nga ang latest update tungkol sa detailed engineering design. Kasi siyempre mauna naman ang detailed engineering design bago ang actual na construction ng bridge, no? So matandaan natin na napag-usapan na rin itong detailed engineering design at nagkaroon din ng issue ang DPWH at yung sa bidding process, no? Pero na-resolve naman na yon at ito na nga, na-award na ang winning bidder sa detailed engineering design. So ang proseso ng Panay Guimaras Negros Bridge construction ay moving forward na ito, especially ang unang section segment, which is the Panay Guimaras Bridge, kasi yun ang uunahin. Then sunod naman yung Guimaras to Negros naman ang isusunod. Ayon sa National Economic and Development Authority Region 6 Director na si Engineer Aresio Casing Jr., sabi na ang Department of Public Works and Highways Central Office na pinaalam sa kanya ng procurement process para sa paggawa ng detailed engineering design ay finalized na. Last July pa nga ito pala na finalized, no? So sabi niya na we were informed that the procurement process for the DED will be finalized, at na-finalize na ito nung July. The DPWH Central Office ay i-award na ang kontrata ng DED. So, in-explain din niya na once ang kontrata ng detailed engineering design ma-award, ay gagawin na ang detailed engineering design, at ito ay 2 years. 2 years na gagawin. So around 2025 ito matatapos. So ano bang nandito sa detailed engineering design? Nandito ay how the bridge will look. So ano bang itsura ng bridge? So ano ang program works? Yung paano yung mga step by step na mga procedure na mga gawain, no? Ang cost niya, magagastos, lahat yan, mga detailed activities na gagawin, no? So sa detailed engineering design, i-determine din ang exact geographic or starting point ng proyekto, no? At kung anong type of soil underwater. So lahat yan ay titingnan lahat yan sa loob ng 2 taon. So itong 2 years na ito ay ang mga eksperto, mga engineers mula sa winning contractor ay dadalawin ang project sites upang inspeksyonin nila at i-check ang tubig, ang current niya, ang kalalim, at marami pang iba nilang i-check. So I'm hoping na sa pagsisimula nito mga kaibigan ay maka-actual ako at makuha ng footage, ng video man lang sa kuan ito pagsisimula. So aabangan natin itong project nito within this decade hanggang 2030. So sabi ni Kasing na ang DED ay napakahalaga kasi masali dito ang kung kailan ang national government mag-start ng bidding para naman sa mga contractors
sa paggawa ng mismong bridge. So ang pinag-usapan lang natin nito ngayon is yung kontrata para sa detailed engineering design na may budget din itong billion halaga, no? At susunod naman nito ay ang actual na construction ng mismong bridge. So ang national government na ang magtatakda ng bidding niyan. So ang DED din ang magdetermine ng final amount o yung contract cost na gagamitin ng national government upang maghanap ng potential na mga funders para sa project na ito. So, yan po ang gagawin. Ang DED ay napakahalaga dahil dito nakabase ang procurement ng kontraktor. So, dito nila ibabase kung ano ang gagastusin ng mananalong kontraktor. So, itong DED ay nakapackage, no? Na nakasama dyan sa procurement documents sa bidding na kung saan ang ating government ay magpapabid, no? Kasama na dyan ang DED, no? Doon sa contractor na willing na mag-construct sa bridge. So nakapackage yan lahat na sa documents na kung ano ang kakailanganin. Habang itong DED ay nagpapatuloy, ang national government naman ay gagawin itong panahon nito na maghanap ng potential funders para sa mga bridges. Kasi sa nabanggit ko na sa aking mga naunang mga update ay hindi po ito direct sa agad tong dalawang segment o unahin talaga itong Panay Guimaras. In fact, ang may budget pa lang na nakita nila itong Panay Guimaras, maghahanap pa sila ng funders para sa Guimaras to Negros segment naman. So, si Kasing ay hindi rin siya makapag-provide nga ng projection or estimate ng kakailangan ng pondo para sa pag-construct ng itong mega project nga na bridges. Kasi ang presyo ngayon ng mga materials ay maaring magbago sa loob ng 3 taon, 2 taon, 1 taon. Kaya nag-fluctuate kasi mga prices ng mga materials, no? Pero sa timeline ng proyekto, ang pag-construct nito ay estimated na magsisimula, mga kaibigan, mga kapatid, sa 2025. Yan. At target nito matatapos sa 2030. So matatapos na rin ang termino ni PBBM nito. So at least sa kanyang panahon ay masisimulan ito, no? So kwentong barbero pa ba ito? Yung nagsasabi na kwentong barbero pa lang ito ay bahala na kayo. Huwag lang kayong dumaan dyan pag natapos ito. Biro lang, ano? So maging positive lang tayo. At willing din tayong mag-support kung anong maisuporta natin dito. Anong maisuporta natin? Hindi paniwalaan natin kasi matagal naman itong pinangako, no? The 2 bridges segments will be constructed simultaneously. So ito ang plano nila. So nabanggit ko na ang may fund pa lang is itong Panay Guimaras, pero ayon sa kanilang plano is i-construct nila simultaneously while ongoing ang construction dito sa Panay Guimaras segment ay i-construct din nila itong Guimaras to Negros segment. So itong target nila na makapagsimula sa loob ng termino ng Pangulo natin ngayon na si PBBM, pero hindi nga ito niya maabutan na matatapos, pero it is assured, no, sabi ni Kasing, na ito ay magsisimula sa kanyang termino. So ito ay pininiwalaan, no, naniwala siya na ang national government ay magkakandak sila ng international bidding sa mega project bridge na ito, na mga foreign investors na sasali, no? Kagaya din sa Jalor River Multipurpose Project Stage 2 sa Kalinog, Iloilo, na na-construct naman ng Daewoo Engineering and Construction Company Limited from South Korea. So nabanggit na natin sa iba nating mga na-upload.
So matandaan natin na ang PGN ay mayroong dalawang components, which is the first is 13 kilometer Panay Guimaras Bridge, or tinatawag itong section A. So 13 kilometers, and then the second section, which is the section B, is the 19.47 kilometer Guimaras to Negros Bridge. So sa kabuuan, the Panay Guimaras Bridge will have a sea crossing bridge length of 4.97 kilometers, while the Guimaras Negros Bridge ay mayroon naman siyang 13.11 kilometers of sea crossing bridge length. Okay, so kasi ang Panay Guimaras ay close to 5 kilometers ang layo eh. So yan ang haba ng sea crossing bridge. Yung haba niya, Panay Guimaras is 4.97 and Guimaras to Negros ay 13.11 sea crossing bridge. Alright? So, here it is mga kaibigan, ang update. So, asahan natin na ito na ay magsisimula ngayon. Kung ano ang detailed detalye sa detailed engineering design, ay abangan natin. Abang lang tayo sa update dito sa ating channel, dahil aabangan ko rin yan at i-update ko rin kayo sa mga darating pa na mga update nito. So if you are new to my channel at gusto mo ang mga updates na ganito, feel free to like and subscribe, and see you in the next